Guys, yung binabanggit ko pala kay Sir Maglalayas kanina is yung paraan ng pagboto po natin para makapasok yung PDP or Duterte lineup na party list. No po, na para maiwasan natin kasi dapat wag nang pumasok yung mga komunista na nagtatago diyan sa pangalang party list. No, dapat ang pumasok diyan is yung under PDP at Duterte. No, yung Duterte na party list dapat ang pumasok. So, meron kaming sinet up na kagaya na nakikita nyo ngayon dyan sa screen ninyo na paraan natin sa pagboto para lahat ng party list ay makapasok. Kasi sa isang tao, kapag boboto ka ng party list, isa lang ang pwede nyo pong iboto. So, kailangan natin na magkaroon ng sistema para lahat sila makapasok. Kasi kung ang iboboto lang natin, for example, yung mga sikat na party list lang, kagaya ng Sagip or Duterte party list, halimbawa, si Duterte party list ay umabot ng 7 million or 8 million votes, malaki po yung nasasayang. Kagaya ng, kasi ang target natin at least 2 million minimum. Minimum 2 million each party list under PDP or Duterte yung makuha nilang boto kada party list. Ngayon, kung 2 million lang kada tawag dito party list, lumalabas lang po per Luzon, Visayas, Mindanao na kasi di bali ilang party list to? 10 party list. Kung tigtatatlong party list, Luzon, Visayas, Mindanao, 6 million votes lang yung kakailanganin ng party list natin para lahat yan makapasok. No? Kaya ginawa po namin, nilagyan po namin ng mga party list yung kada lugar kung ano yung mga susuportahan nila. For example, yung Luzon, ang susuportahan po nila yung ABP, yung BH at yung Gabay party list. Yung tatlong yan, no, ay dapat yung ikinakampanya nila. Sa Visayas naman, yung mga taga Visayas na nandito, yung Sagip party list, yung BG at yung Ipanaw party list, no? Sa Mindanao naman is yung Malasakit or Bayanihan, yung PPP party list, at yung Duterte Youth Party List dyan sa Mindanao, tatlo rin yan. At yung mga overseas workers natin, yung mga OFW na nasa abroad, yan. Ang iboboto po ninyo is yung Ako OFW. Iba yan doon sa OFW Party List. Ibang-iba po yan. So kaya natin ginawa to para yung boto po ng mga sumusuporta po under PDP at Duterte, mahati natin doon sa mga party list na nandito ngayon. Kasi yung iba dyan baka hindi nyo pa alam na under PDP sila or under Duterte rin na kailangan din nilang makapasok na po dyan. Kasi katulad ng nakikita natin kanina, 'di ba, sa House of Representative, hindi na ako feeling ko hindi nasusunod doon yung yung in aid of legislation Ang nangyayari kasi in aid of persecution kasi parang nagiging korte. Pansinin niyo kung paano magtanong si Akop, kung paano pinapa-identify yung mga nasa picture, yung mga nasa hindi yung paano ka makakagawa ng batas na ipapa-identify mo yung mga taong nasa picture, 'di ba? 'Di ba? Parang masyadong malayo na doon sa kanilang trabaho. Kaya mahalaga talaga na mailagay natin yung mga tamang politiko na talagang dapat manungkulan po sa bansa natin. Ngayon, eto po, pwede nyo na po yung gawin, nasa sa inyo po yan, pwede nyo na pong gawin yan, pero yun nga, sana pumayag dito yung mga kasama nating mga vloggers kagaya nila Madam Joey sa ganitong klaseng sistema para mas lalo pang lumawak yung audience natin at matiyak natin na lahat ng mga party list na to makapasok po dyan po sa Kongreso.